Akala nyo ba pag may umaalis sa PVL tapos na ang laban? Mali. Dahil habang may isang team na nagpapaalam, dalawa naman ang kumakatok para pumasok. Sa kabila ng biglaang exit ng Cherry Tego, mukhang mas mainit palalo ang eksena sa Premier Volleyball League. So ang tanong, sino ang gustong sumali? At bakit parang mas patok na patok palalo ang PVL ngayon? Let's break it down. Matapos ang sudden at unexpected exit ng Cherry Tego nitong mga nakaraang linggo, marami ang nag-isip, may problema ba sa liga? Baka humihina na ang PVL. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Ayon sa mga source sa liga, dalawang kumpanya ang nagpakita ng interes na pumasok sa PVL. At take note ha, hindi lang basta-basta na brands ito. Ibig sabihin lang nito, kahit may umaalis, hindi nauubusan ng gustong pumasok sa pinakamalaking women's volleyball league sa bansa. At malinaw ang dahilan kung bakit. Mataas ang TV at online viewership, solid ang live attendance, malakas ang engagement sa social media. In short, malakas ang market ng women's volleyball. Unahin natin ang Cebu Land Masters Incorporated o LCI. Isa itong top-tier property developer sa Visayas at Mindanao at ayon sa isang league source, seryoso silang pumasok sa PVL. Hindi rin bago sa sports ang LCI. Active na sila sa basketball scene sa Cebu City at probinsya, kaya alam nila kung paano mag-handle ng team, fans at sponsorships. Kung sakali, malaking bagay ito dahil maaaring magbukas ng mas malakas na presence ng PVL sa Visayas, pwedeng mag-produce ng homegrown talents at mas lalong mapalawak ang reach ng liga. Hindi lang negosyo, investment din sa regional sports development. Pangalawa sa listahan, Black Mamba Energy Drink. Yes, tama ang narinig nyo. Isang energy drink brand ang gustong sumabak sa women's volleyball. Ayon mismo sa isang representative ng Black Mamba, early stages pa lang ang usapan, pero malinaw ang interes nila. At kung iisipin nyo, swak na swak ito. Energy drink at fast-paced volleyball. Athletes plus performance branding, Gen Z at millennial market. Kung matuloy, pwedeng maging solid marketing play ito para sa brand at dagdag pondo naman para sa liga at sa mga players. So, paano nga ba ang proseso? Ayon mismo kay PVL President Ricky Palo, wala rang franchise fee ang liga. Pero may kondisyon, may bond na kailangang bayaran at higit sa lahat commitment na manatili sa liga ng at least 5 years. Ibig sabihin, hindi pwedeng pasok-labas lang. Kung sasali ka, pangmatagalan dapat. At honestly, magandang sistema yan para sa stability ng liga. Sa kabila ng pagkawala ng Cherry Tego at ang chismis ng isa pang low-tier club na posibleng umalis, mas mukhang lumalakas palalo ang PVL. Kung matutuloy ang dalawang bagong teams, hindi lang ito dagdag bilang, dagdag credibility, dagdag competition at dagdag excitement para sa fans. Sa madaling salita, good business, good volleyball at magandang simula ng bagong taon para sa PVL. Kung gusto nyo ng updates, chismis at legit volleyball stories, alam nyo na. Like, subscribe at comment nyo na rin kung anong team ang gusto nyong makita sa PVL. No, dito ako. You here. Luwan pala! Okay lang po kayo? Yes po. Walk, ma'am, sir. Kailangan po namin ng towel sa room 5. Sige po. Thank you po. You're welcome po, ma'am. Lai, good morning! Okay, ito po. Wow! Mix and match. Ay! Sport is total chaos. Sempre no ama. Oh my God! Ang pretty! Parang si si Wonder Woman! Ay, pak ang Superman! Opak, opak! Bumawi sila sa Halloween! Ano po yung hilin niyo mga tropa pips? Ball control. Wow! Wow! Ball control ba yun? Ball control lang libero yun? Twinkle, twinkle, little star. Ano naman? Ay, tara naka-phone! Story ko to sa Instagram.
Tatlong tips na pwede mong gawin kapag may nangiinsulto sa'yo. 1. Titigan mo lang. Pagkatapos niya magbitiw ng insulto, huwag kang sumagot. Tingnan mo lang siya. Ipakita mo Hala! Ay, ito na car mo to. Car. Happy birthday! Happy birthday, chicken. Lori ka lang, Lori! Full force na ako! Baba ako! Nahihina ako! 1, 2, 3, go! Ayun pa nila! Hindi ka masyado! Angat pa natin! Nakaum siya! Yan! Yun na! Siguro naman okay ka na, no? Gusto mong malaman?